So, inilaw na yung power, wala pa ito kuryente. Wala pa kuryente yung fence natin. So, dalawang indicator po yung makikita nyo kung may nangyari sa fence. Isang short, saka isang cut. So doon na papasok yung remote natin. Ito po, sir. So, dalawang letter lang, sir. C and B lang. C on, B off. So, pag pinigit mo yung C, automatic yan, ilaw yung shock. Sabi kuryente ka naman sa fence. So, kung may intruders na pumasok, pwede na mag-trigger yung alarm. Sige, Paul! So, dalawang indicator, short, tsaka cut. So, sa short, may 5 seconds, mag-trigger yung alarm, tapos mamamatay din yung alarm, babalik sa dati niyang normal, current. Tapos sa cut, continuous yan. Pag may putol sa linya, hindi titigil ang tunog. Kahit ipindutin namin yung B. Unless na pinitit ng MB. So, hanggat hindi yung pinapatay dito or pinapatay sa remote, hindi titigil yung tunog niya. So, dun yung makikita kung ano yung nangyari sa fence, kung may dumikit or may puputol. So, pag putol, continuous yun, tuloy-tuloy. Pag short, 5 seconds lang, alarmahin ka lang niya. Tapos, babalik ka sa continuous ulit. So, kahit naman putol yan, kahit naman may dumikit, continuous pa rin yung current o kuryente niyan. Kahit nakalayo sa sahig, magdadali ka pa rin. Sir, 5% may tulis, tapos nakapin siya, hindi sila tanggal. Yung alarm niya, continuous. Continuous, sir. Continuous. Hanggat hindi natatanggal yung continuous yung alarm niya, hanggat nakadikit siya, short na pa rin ang indicator na makikita niyo dyan. So, bumapaklak dito sa loob natin, meron tayong backup battery. So, in case na brown out, may backup. So, may group naman to, sir, ito sa loob. Sinasaksak lang to. So, parang emergency light lang naman to, kahit hindi nyo nagalawin, okay lang. So, pag nag-brown out, automatic, gagana pa rin siya. Gagana pa rin siya. Sa battery agad. So, example, ang state dapat na makikita mo dyan is A. Wala kang ibang makikita dyan kapag normal use, kundi A lang. So, dapat yung A na yan, stable lang yan. Kasi dapat, ang makikita mo dyan kapag nakagana yung battery, yung saksak, is number 3. Ibig sabihin, number 3, battery ang gumagana. Marami nagkakaroon ng failure sa ganito. Kasi minsan, halimbawa, nakasaksak nga ito, minsan sa mga bahay, yung mga katulong, napapatay ito. So, kala nila, porket may ilaw to, hindi nila napapansin itong state. Naka number 3. Kasi inop nila itong switch on sa power. So, kailangan, kung totally na i-shutdown namin, pati sa battery, tanggalin po. So, switch on, yan, dapat A ang state. So, state na makikita mo sa battery is number 3. So, sa ano naman, ito yung mga alarm natin, siren light, saka siren horn. Active na yan. May current na yan doon. May current na yan. Yung ginagawa natin kanina. So, pagbukas pa lang natin, kung may mali tayong linya, matik yan mag-a-alarm. Pero continuous, hindi siya nag-alarm, sabihin wala tayong problema sa linya. So, i-check din natin sa likod, hindi natin para... Kailangan naka-shock wala para may... Dapat may shock. So, walang power yung fence mo kung wala itong shock. So, ito lang may buhay. So, isa pa indicator sa tunog lang. Isang tunog buhay, dalawang tunog patay. So, yun lang po yung pinaka. Simple lang naman siya, wala naman siyang ano. So, pag ganyan sir, may daloy na yung kurente niya. Wala pa. Naka-discount tayo eh. Dapat may shock. C. Yan, C dapat. Yan, may shock. Yan yung ano natin sa alarm. So, ito na po, dalawa yung remote nyo. So, may susi naman dito. So, check lang natin sir. Sige po, sige po. Ako, nakatry naman na. Ay, naka-open. Off nyo. Yung C sir, yun yung... On? On. Tapos yung D, off. Try ko lang sir. Sige po, sige po. Ganyan, off. So, yung on, C. Salam. Lalagay sa indicator na siya. On, so, ano sir, yung on na natin? Sige po. Iikot kami sa